Hi guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay gagawa tayo ng isang maiksing review dito sa ating study Bible. Ito ay ang MacArthur Study Bible at ito ay New King James Version ng Thomas Nelson. So buksan natin guys. So ito yung itsura ng Bible. Okay. So okay. So dito ay sa cover niya ay meron siyang soft leather. Yan. So brown dito. Tapos meron pang parang dark brown. Tapos sa likod ay brown. So ito guys, nabigay ito sa akin last January. So nabura na dito yung MacArthur Study Bible. So kung mapapansin nyo, meron siyang nakalubog na letter dyan. So nakaprint to ng gold dyan na nakasulat ay MacArthur Study Bible. Tapos dito rin sa gilid meron yan nakasulat, nabura na. Tapos meron dito yan tatak na NKVG. Okay, so New King James Version na NKJV pala, sorry, na logo. Kasi ngayon basahin muna natin yung mga features na dito nakasulat sa likod. Ayan. So, marami siyang mga features. Fully redesigned second edition with updated study notes. So yan, meron siyang 25,000 verse by verse study notes. Yan, mga notes po yan ni John MacArthur. So meron siyang 190 na text map, charts, diagram, may outline, meron na siyang kasamang guys, systematic outline of systematic theology. Yan, may concordance. Tapos kasama na rin dito yung Thomas Nelson Complete Cross-Reference System. 72,000 references. Meron siyang Bible reading plan. So marami yan siya guys, marami siyang mga feature na nandito. So ayan. So ito ay $79. Okay. So pero ito ibigay lang sa akin. Okay, so nakasulat dito, Unleashing God's Truth One Verse at a Time. Yan ang salita niya parang tagline niya ni John MacArthur. So okay, ngayon bubuksan na natin tong try natin i-open tong Bible. So yan, pagbukas natin meron siyang brown dito. Ito pala guys, nagbigay sa akin ito yung Conquerors for Christ Church. So binigay sa akin yung January. At open natin. Yan. Medyo na yung cover nito dahil nga sobrang kapal niya. Minsan na yuyupi pag So ayan yung table of contents niya. Yan. Saan hanapin yung mga charts. Mga charts nandyan. Yan. Okay. So wag na natin itong isa-isahin dahil ko naman kanina yung mga feature nito. So merong personal notes dito si John MacArthur. Yan. That's how we get the Bible. Yan. Marami yan. Talagang yan. Makakatulong sa atin to kung tayo nagba-Bible study talaga. Kung talagang gusto nating malaman kung yung mga salita ng Diyos at paano natin nakuha yung Bible. So, how to study the Bible. Ayan, maganda rin to basahin guys. So, kung wala pa kayong idea kung paano tayo mag-Bible study. So, ayan. Kung babasahin nyo yan, maganda yan. Makakatulong yan sa atin. Lalo na sa mga beginners na katulad ko. Malaking tulong yan. So, in-explain din dito yung King James Version, paano siya nakuha. Yan. So, okay. Yung papel niya guys ay hindi ko alam kung ilang GSM to. Pero maganda yung papel niya. Meron siya, nakikita yung likod. Pero hindi siya gaano. Basta medyo makapal naman yung papel niya. Siguro nasa mga 30 GSM ganito. Or 35, di ko alam. Or 25. Basta maganda yung papel niya. So yan, ito, Chronology of the Old Testament, Patriarchs and Judges. So kung dito tayo naman, for example, dito tayo dito sa Bible na talaga. Ito yung Bible niya sa taas. Yan yung King James. Tapos dito, yung malilit na yan yung mga cross references.
Okay, yung sa Thomas Nelson na cross references. Tapos dito naman sa baba, ito yung mga notes ni John MacArthur. Okay, so kung meron tayong mga hindi alam na gusto natin talagang malaman, na titingin tayo dito sa mga notes John MacArthur, meron naman nakasulat dyan. For example, ito, hindi mapokus, sandali, yan, any defect, yan, so nandyan yung ano niya, yung notes niya. Okay, so alam naman natin na si John MacArthur ay isang reformed, so asahan natin na yung mga notes niya dyan ay more on reformed theology. Okay, so mas maganda yung reformed dahil ano talaga, Bible based talaga yung ano, yung explanation, taka yung notes, tsaka tawag nito, verse by verse, tapos yung scripture din yung i-explain dito sa scripture, yung kagaya ng ayan sinasabi sa hermeneutics. Okay, okay, so ganito yung dito sa Old Testament. So pagdating naman dito sa ating ano pala, sandali, so sa every ano pala guys, sa every book ng Bible meron siyang introduction. Maganda yung introduction nito, malaking tulong to lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang kagaya ko na beginner sa pag-study ng Word of God. So for example, ito yung Joshua. So yan, depende sa libro, meron mga libro na mahaba yung yan, meron siya ditong title, author and date, so kung kailan to sinulat at kung sinong sumulat. Ito talaga guys, background and setting, kasi pinapaliwanag dito kung ano yung background setting ng, basta maganda to, basahin niyo na lang. Tsaka yung historical and theological themes to, para meron kayong ideya kung ano yung nangyayari, kung bakit isinulat o anong nangyayari to sa book ng Joshua, example. Tapos dito na rin yung kanyang outline. Tapos nilagyan din dito nila ng interpretive challenges. So kung saan sila nahirapan i-interpret yung scripture, nilagay rin nila dyan. So dito naman sa sa New Testament, mapapansin natin to, for example, nandito tayo sa Romans. Okay, so nandito yung Bible, tingnan nyo yung kung gaano kadami yung notes ni John MacArthur. Okay, ang dami niyan. So ito yung mga reference niya, for example, hindi nyo masyado maintindihan, so ito malaking tulong to sa inyo. Malaking tulong to, itong mga notes, para mas lalo natin maintindihan kung ano ibig sabihin, kung ano yung ibig sabihin ng scripture na yan. Tapos meron din tayo ditong cross references para doon natin titingnan kung ano yung tawag nito, kung yung harmony niya doon sa scripture din na nandito sa cross references. Okay, so try natin yung John. So ito John. Ay, hindi. Tayo sa John. Yung una kong binasa dito yung John. Yan. Basahin ko lang yung John 1:1. Yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So dito sa notes, mapapansin natin yan. In this verse, yan, mayroon siyang intro dito. Tapos in the beginning, yan, it contrast yung habaw sa in the beginning pa lang, yan, talagang dito, nilagay niya dito kung ano yung ibig sabihin, yung kung sa notes, yan, was. So maganda to guys, malaking tulong talaga to kung talagang gusto niyo yung deep talaga na pag-study ng Biblia. Malaking tulong to. Tapos dito naman tayo sa may bandang likod. Ito guys, binigay lang to sa akin ng Conquerors for Christ. So maraming salamat po sa Conquerors for Christ, sa pangunguna po ni Pastor Rachel. Malaking bagay po ito, lalo na yung pag-study po namin ng Bible, kasi yung Conquerors for Christ po guys, para sa information ng lahat, sila po ay
isang grupo na tumutulong para sa mga gustong mag-aral ng Bible at bumabase sa original talaga na language ng Bible, which is yung Hebrew, Aramaic, tsaka Koine Greek at Septuagint yung translated. So guys, ito yun. Magandang bagay yung mapasali ka sa grupo nila dahil kung ikaw ay talagang gusto matuto ng deep knowledge ng Bible, so pwede kang sumali sa kanila at free naman. So dito pala guys, meron siyang Bible in a year. So ayan. So ang ginawa ko dito, pinicturean ko na lang para hindi ako palaging nagbubukas dito banda. So ayan, para meron tayong guide. Yan. Ito yung gawa ni John MacArthur na Bible in a year. Yan, so meron day 1 sa January 1. Sa morning ay Matthew. Pagdating sa evening, Genesis chapter 1, 2, and 3. Okay? So yan, magandang bagay ito, makalaking tulong to guys para meron tayong, kung gusto nyong basahin ang Bible in a year. Pero napanood ko yung ano ni John MacArthur, yung talagang kung paano daw magbasa ng Bible. Sinuggest niya na mag-umpisa doon sa 1 John. Tapos basahin daw yun ng isang buwan. Paulit-ulit lang yung 1 John. So at least doon daw, pag ginawa mo yung repeat na pagbasa, talagang tatatak yan sa ating isipan. At napaka-imposible na hindi natin maintindihan yung ibig sabihin ng 1 John. So siyempre mahingi rin tayo ng tulong sa Holy Spirit dahil siya talaga ang author nitong Bible. Okay? So yan yung kanyang Bible in a year. So dito naman sa likod, ito maganda rin to guys, to. Overview of theology. Yan. Okay? So meron dyan mga explanation. Alam naman natin na si Pastor John MacArthur ay isang reformed. So saan natin talaga reformed talaga yung mga dito. Yan. Yung theology ng God the Father, Son, yung God. Kompleto to guys. Talagang one stop para sa akin, parang one stop na siya one stop book. Yan, God, the Holy Spirit, yan, man, regeneration. Tayo sa regeneration guys. We teach that the regeneration is supernatural work of the Holy Spirit by which the divine nature and divine life are given. So yan. It is instantaneous and is accomplished solely by the power of the Holy Spirit through the instrumentality of the Word of God. Yan. O, diba? Ganda. So, maganda talaga to guys na MacArthur Study Bible. Actually guys, ito pala yung pinakauna kong study Bible. So wala akong comparison on hand na sa ibang study Bible na mako-compare ko ngayon dito sa on hand ko. Pero guys, ito sasabihin ko sa inyo, nagre-research ako sa YouTube, nanonood ako ng mga vlogs patungkol sa tawag nito sa mga study Bible. Ito talaga yung isa sa mga parang pinagkakatiwalaan talaga nila na study Bible, yung kay Pastor John MacArthur. At siguro kung ikaw ay nanonood nito, siguro na narinig mo na yung pangalang John MacArthur. At kung hindi mo pa siya narinig, pwede nyo po siyang i-search kung ano yung mga teachings niya, tapos kung ano yung mga pinaniniwalaan niya. Yan guys, malaking tulong po. Ako personally, nanonood talaga ako ng mga preaching ni Pastor John MacArthur dahil nga verse by verse yung kanyang pag-explain, kanyang pag-interpret, tsaka na ko talaga guys, na biblical talaga yung mga tinuturo niya. So ayan, marami rin akong mga pinapanood na mga pastors, sila R.C. Sproul at yung mga iba pang mga reformed. So dito naman sa Pilipinas, meron naman akong ibang mga pinanonood din ng mga pinakinggan ng mga pastor, mga reformed din. Okay, so dito sa online din naman nanonood ako yung kay Christ-centered Fellowship Church ata yun, yung kay Pastor Jos, nandun sila sa Canada. Okay. So dito meron din dito sa may last banda na Key Bible Doctrines. Okay.
So, nakasulat dito, this index to key Bible doctrines tells you where to find Bible passages. Ayan, no? That relate to the 10 classical doctrines of the Christian faith. Yan. So, kung meron kayong hahanapin na mga Bible doctrines, so meron dito sulat yung marami yan dyan, guys. Manawa ka na lang. Yan, pag hindi ka pa dito natuto, iwan ko na lang. Yan, guys, marami siyang dyan, mga key Bible doctrines. Okay? Kung mahalaga sa yung doktrina, ay mahalaga to sa iyo itong page na to. Okay? So, dito tayo sa talagang tingnan natin sa dulo. Yan, ito na yung concordance, guys. Ayan. Yan, concordance, marami din dyan mga Bible verses. Ito pala, meron din siyang di mawawala tong halos ibang mga Bible meron naman din mga ganito. Mga money yan, mga pera, ganyan. Yung kulay niya, guys, hindi siya talaga yung full color. Yung color niya is blue. Yan, parang green na parang blue, ganyan. So, yung concordance niya, ang dami, oh. Concordance, ito pala yung, sandali, ito yung, niya, yung Bible Doctrine. Ayan. Marami rin yun. Ayan, oh. Key Bible Doctrine. Ang dami rin, guys. Yan, manawa ka talaga dyan. Tapos, dito na yung concordance. Yan, concordance. Dami rin yan. Yan. Okay. So, malaking tulong to sa atin, guys, lalo na kung talagang deep talaga yung pag-study natin ng Bible. Okay, marami to, dami parang di maubos. So dito sa dulo, dami. Kailangan natin to, guys. Yan, ano natin ito ng kape, So dito sa may dulo, yan, meron naman dito mga maps. Yan, yung maps, yung papel ng maps makapal at saka may color na. Okay? So yan, ganyan siya. Oh, yan, dyan ngayon yung Egypt, Arabia. Yan, may nakasulat naman dyan ng mga ano natin ilapit. Yan, guys. So yan to, ang nakasulat dito ay bigat, may kabigatan kasi itong Bible to, guys, kasi malaki. So, word of the patriarchs. Yan. Ito naman isa, Exodus and conquest of Canaan. Ito, the land of the 12 tribes. Maraming dito, guys, at least magkakaroon tayo ng visual sa panahon nila, yung mapa sa panahon nila. Yan, marami to. Ito, Jesus Ministry, ito. Jesus Ministry. Yan. Kompleto yan. Tapos ito naman, ito yung Paul's Missionary Journey. Yan. Yung mga pagta-travel ni Paul para sa ministry ni Jesus. Yan. Yan. Dami. Tapos yun, itong panghuli, ito yung Jerusalem in the time of Jesus. So ito yung itsura, pagkaka-arrange ng mga lugar sa Jerusalem ng panahon ni Jesus. Ito may So maganda naman yung papel na ginamit nila. At higit sa lahat ay napakabusog nito, guys. Kung ikaw ay isang tunay na tupa ng Panginoon, mabubusog ka dito sa kanyang mga salita at sa mga turo. Okay? Lalo na yung mga notes na magbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman. Pero, guys, huwag natin kakalimutan na ang author nito ay ang Holy Spirit. So, sabi pa nga sa salita, ang magtuturo sa atin ito ay ang Holy Spirit. So, before tayo magba-Bible study o magbabasa ng Biblia, ay huwag natin kakalimutan na manalangin at hingin sa Holy Spirit ang kaalaman para maintindihan natin tong binabasa natin. Okay? So ito, guys, ay Study Bible from John MacArthur, New King James Version. Ito po ay napakalaking tulong po, kagaya po sa akin na beginner at
nag-aaral ng kumbaga deep na pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ay bigay sa akin ng Conquerors for Christ. Okay, so ilalagay ko po yung link ng Conquerors for Christ dyan sa description o kaya sa pinned comment para kung interesado kayong makinig o mag-aral ng salita ng Diyos na gumagamit ng original na translation, original language pala, sorry, ng Bible, yung Hebrew, Aramaic, Greek, Koine Greek, tsaka translated Septuagint. So pwede po kayong mag-join sa Zoom nila. At ito guys, napakalaking tulong talaga to sa akin guys, lalo na ako na beginner pa lang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So yan, leader, sub leader dito. Ano pala to guys, hindi ko nakalimutan ko. Mayroon pala tong gold na yan, parang may gold siya na ganyan. Yan. Okay, so yan yung ating MacArthur Study Bible. So maraming salamat po sa panonood at siguro nagtataka kayo bakit hindi na tayo nagre-review ng speaker. At sasagutin ko yan. Kung may magtanong, i-discuss natin yan sa susunod. At saka saan nyo guys that umpisa pa lang to ng ating bagong bagong tinatahak na mga content dito sa ating YouTube channel. So ito ay transition lang para from worldly at magdi-discuss na tayo ng mga salita ng Diyos dito sa ating YouTube channel. Okay? So maraming salamat at kung ikaw ay interesado dito at nagkaroon ka ng magandang impormasyon dito sa content natin, pa-like naman, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na rin sa ating munting YouTube channel at natutulungan niyo po ako sa bawat like na binibigay niyo. So maraming salamat po at nawa ay ingatan tayo ng Panginoon. So maraming salamat po at may our God bless you all. Thank you.